tayo ulit. Meron ng araw, maaga na. Hindi, mahaba na ulit yung daylight. So maganda yung panahon ngayon, no? Ganda. Ay, makulimlim. Pero hindi na masyadong malamig. Ano na, warm na. Hindi na siya masyadong malamig. Maano na, maaga na. Mahaba na yung daylight. Tapos na tayo at tayo magtatapon ng basura dito sa likod. Yeah. Hindi na masyado malamig. Ano na, plus 6. Oo. Hininaan na ang freezer, kaya hindi na masyadong malamig. Baguio feels na ulit. Ayan. Ayun, tapos na siya. Nakadalawa na tayo. So, halika na sa pangatlo. At yun yung school, oh. Maaga pa, 7:40 lang. Parating pa lang yung mga estudyante, kaya tahimik pa yung school. Medyo makulimlim ngayon, ano? School. Yun yung school. Yan, school. Di ba ang lawak ng ano? Yan yung school dito. Yan. Hindi ko na na-vlog yung kanina. Nakailan na ako. Pero mayroon pa rin ba tayong dalawa bago tayo mag-break. Ano? Yung isa, 2-person siya. 2 worker. Kapag ganong 2 worker siya, ano siya, kailangan buhatin. Kailangan gagamitan siya ng lift or mechanical lift ang tawag namin. Yun. Hindi kami nagbubuhat. Oo. For safety ng worker, naming mga care aid, dalawa lagi yun kapag may mechanical lift involved. At hindi kaya ng kliyente mo nang tumayo, hindi na niya kayang tumayo mag-isa. Kailangan dalawa na kayong worker na pupunta sa kanya para bigay yung service. Yun yung maganda sa amin, priority yung safety ng mga worker. Siyempre, hindi kami basta nagbubuhat. So kapag feel unsafe ka doon sa service na gagawin mo, pwede kang mag-refuse or pwede kang humingi ng reinforcement o katulong para kasama, para gawin yung task na yon. Pero hindi ka pwedeng magbuhat. Sa amin is a no lift policy. Kapag ganun, bawal kang magbuhat. Kasi, number 1 na po, protektahan mo yung sarili mo. Lalo na yan likod mo. Ingatan mo yan likod mo. So, shoutout sa lahat ng mga ka-caregiver ko dyan. Ingatan nyo yung likod nyo. Yun yung pinaka-importante. Kasi kapag yan, na-injured yung likod nyo, ay nako, yun na yun. Tuloy-tuloy na yun. So, ingatan natin ang likod natin. Ingatan natin yung mga sarili natin. Laging safety pa rin natin ang i-priority natin. Kasi para magawa pa rin natin ng tama yung trabaho natin, di ba? So, paano natin sila maalagaan kung tayo hindi healthy, hindi maayos, di ba? So, lagi mong i-priority yung sarili mo sa trabaho. Ingatan mo yung likod mo. At huwag kang basta-basta magbubuhat. Ayun lang. Ma-share ko lang. Ayan, break time na natin. At dito tayo sa parking lot. Ayan, isa sa mga namin, parte ng trabaho is yung saan ka magpa-park para mag-break. So, nandito ako ngayon sa parking lot para mag-break. Medyo busy yung parking lot eh. Ayan, teka, papakita ko. Ayan o, medyo busy yung parking lot. Ang daming tao. Pag nagbe-break ako, depende. Minsan kung saan yung pinakamalapit na
next client ko after ng break ko. Doon ako nagbe-break. So kung yung next client ko is malapit sa park, doon na ako nagkaantay para less na yung driving. Kumbaga hindi na masyadong malayo yung babiyahin ko after ko mag-break. Yun. At isa pa is yung kung saan may banyo. Yun nga, dahil nga yung trabaho is sa community. So literal na yung hallway namin is ang kalsada. Hindi sa compare sa facility hallway mo, yung facility hallway. Ang trabaho namin sa kalsada, kaya yun. Yung banyo, yun yung isa sa ano namin kung saan pwedeng magbanyo kapag ka naiihi ka na. Pero carry naman. Ba't maglala ba tayo? Yan, ganyan sila mag laundry dito. $2. Hindi pa tapos. Pero, ano yan, $2 each. Spin lang, konti na lang. Tapos dito, ilipat natin dito sa dryer. $2 din. Bayad. Ang mahal maglaba dito, $2. Isang spin, $2. So, $4 para sa isang load mo ng labahin. Kano na yun? Ay, ang ganda ng araw, oh. Diba? Spring na. Tinipa na itong bagong building dito. Tatayo sila ng bagong building. No, ata yan eh, housing ulit. Para sa mga low income ata. Yan. Ang ganda ng araw, oh. Diba? Spring na. Dumi ng sasakyan ko. Parang magpa-car wash. Tamang-tama. Napakaganda ng panahon. Diba? Magandang panahon para magpa-car wash. Ayan. Ganda ng panahon. Spring na. Hindi masyadong malamig. Parang Baguio feels lang yung lamig. Diba? So, perfect timing para magpa-car wash. Kasi yan, dumi-dumi ng sasakyan ko. Tingnan nyo. Medyo may pila pero hindi masyadong mahaba. Yan. Carry na yan. $12 yung pa-car wash. $12 yung pa-car wash. Pero dahil Wednesday, may $2 off. So, $10 na lang. Yan. Pag winter, dumihin ang mga sasakyan. Kaya, mga ganito pagkakataon, tinitake advantage ng mga tao magpa-car wash. Pag nagpa-car wash ka dito, pwede kang mamili kung gusto mo dito sa auto wash or self-serve. Mas mura dito sa self-serve kasi parang $1 ata dyan per minute kung sinisipag kang i-manual na linisin yung sasakyan mo. Pero kung tinatamad ka, pwede ka rin naman dito sa automatic wash. Pupunasan ko lang yung salamin. Pupunasan ko yung salamin para ano mga pupunasan natin. Ayan o, bagong linis yung sasakyan, diba? Ganda. Pwede na ulit dumihan. Tapos na tayo magpa-car wash. So, pag mga ganitong panahon, tinitake advantage na ng mga tao magpa-car wash kasi yun nga, kapag winter parumihan ng sasakyan. Kasi nga nagiging putik yung snow pag nagaano. So parumihan ng sasakyan kapag winter. Kaya kapag ka mga panahong gumaganda ng ganyan, tinitake advantage ng iba at wina-wash nila yung sasakyan nila, nire-rinse nila kasi minsan yung nga pag nagwi-winter, pagka kiniklear yung snow sa daan, merong chemical na nilalagay para matunaw yung snow eh.
yung parang may asin ata. Ngayon, kumakapit yung sa sasakyan. Kaya, nakakasira daw ng sasakyan ata yun. So, yung iba, yun, nire-rinse out nila. Ayan, tapos na ulit ang trabaho natin. Nakauwi na tayo. Napakaganda ng panahon, di ba? So, dito ko na lang po ulit tatapusin ang aking vlog. Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye!